Good morning po sa ating lahat. Morning! Muli tayo po ay dinako ng Panginoon dito upang siya ay ating papurihan, pasalamatan sa lahat ng ginawa niya sa atin sa buong isang linggo. Sa ating pagsamba, ialay po natin sa Panginoon ang ating buong puso, lakas, isip, at ang buong paggalang para sa Kanya. So, tayo po muna ay lumako sa panalangin. Bilang gabay. Diyos namin Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makapag-alay ng papurit pagsamba sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buong isang linggo, katapatan at pagmamahal mo na naging daan upang kami ay makalapit sa iyong banal na trono. Gayun, Panginoon, kami ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala, sinasadya man o hindi, mga pagkukulang. Tunay nga, O Diyos, na higit mong alam ang lahat ng aming nasabi, nagawa, naisip, at patuloy nawa kami, Panginoon, ay tulungan na matutong magpakumbaba, hingi ng tawad at ang pagpabago na ayon sa iyong salita ay maranasan namin, Panginoon. Kaya't narito kami, Ama, ihanda mo ang aming mga puso't isipan sa pagtanggap ng mensahe mo bilang gabay ng aming pamumuhay, bilang iyong anak na handang sumunod sa iyong mga salita at kalooban. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa darating na isang linggong iyong ipararanas muli ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga suliranin na iyong ibinigay at pinaranas mo, Panginoon, na wala kaming magagawa sa aming mga buhay kung wala ka sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyong gabay ng Banal na Espiritu na siyang kikilos at inihiling namin na katagpuin ang bawat isa. Sa bawat awitin na mensaheng ito, dalangin namin, Ama, na patuloy kang maluwalhati. At tulungan mo kami, Panginoon, na maranasan namin ang pagkilos ng iyong Banal na Espiritu. At dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat pagtipa ng mga gitara, ng mga instrumento ito, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati. At ganoon din, Panginoon, sa mensahe na aming papakinggan, sa pamamagitan ng aming Pastor Ronnie, Panginoon, Lord, lutuban mo ng iyong Banal na Espiritu na kahilingan mo at ang mga salita mo lamang, Panginoon, ang siyang nasasambit at magiging daan ito, Panginoon, ng aming buhay ay mababago tungo sa kaluwalhatian at sa kabanalan na ninais mo rin po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil pagkakataon ito ay patuloy na gagawin namin ang karapat-dapat sa iyo. Dalangin din po namin, Panginoon, mga kapatiran na hindi mo namin kasama. Ikaw din po ang siyang Diyos na kikilos sa kanilang mga buhay at pangyayarihin, Panginoon, ng iyong kalooban. Maraming salamat po, Diyos, sa buhay na ito. Muli, luluwalhatiin ka namin, itataas ka namin, papupurihan ka namin, dahil ang lahat ng ito ay aming gagawin sa pagkapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po muli. Minsan pa po palakpakan natin Panginoon. Hallelujah! At tayo magpuri at ibigay sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Dapat na po ibigay natin ang papuri sa ating Panginoon. Dahil sa kanila tayong mabuhay, sa kanyang biyaya. Amen. Hallelujah!
Pinatunayan ko sa pangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan ko sa buong mundo. Ikaw lang ang buhay ka sa mundo. Pinatunayan mo pangyarihan mo. Pinatunayan mo pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lang ang buhay ka sa mundo. Unay Panginoon, kapag kami nagpupuhay kami tagpuin. Iparang suka
Amen. Napakasarap po umawit at magpuri sa Panginoon. Di po ba? Amen. Sabi nga sa awiting kanina, sa biyaya mo lamang. Ano po? Kaya dapat lamang na itanghal natin ang Panginoon sa oras na ito. So, batiin po muna natin muli ang ating mga kapatiran ng magandang umaga. Ayan. Tunay na ang biyaya ng Diyos sa atin ay napakaganda. Makita natin ang bawat isa ay nakakagalak sa puso. Di po ba? So, dahil sa biyaya din ng Panginoon, tayo ay naririto at pinagpala tayo ng lakas. Amen. Di po ba? Nakapagtrabaho, may mga pinagkakakitaan negosyo. Ganun po man, ang Diyos pa rin na nagpapala sa atin, hindi niya tayo pinagkulang. Di po ba? Yan, yun po yung biyaya talaga na tanging ang Diyos lang ang makakasapat sa ating buhay. So, katulad po ng mga bata na ating kasama ngayon, sila ay biyaya sa atin na sila yung susunod na henerasyon na makapagpupuri at higit sa lahat makakilala sila sa Panginoon ng lubusan. So, tinatawagan ko na yung mga bata para sila ay ating may panalangin. Ayan. So, itong po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Diyos naming Ama, napupulit nagpapasalamat kami sa pagkakataon na muli kami ay makatutulog sa iyo at itaas ang mga buhay ng mga batang ito. Salamat sa mga magulang, sa mga guardian na ipinagkatiwala mo sa amin, gayon din sa aming Panginoon, na sila ay aakayin tungo sa iyong aral ng katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw din ang Diyos na makapag-iingat sa kanilang mga buhay, saan man sila lugar dadalhin, Panginoon, sa gabay ng kanilang mga magulang at mga guardian. Ikaw lang ang Diyos na siyang aming pagkakatiwalaan. Maraming salamat din, Panginoon, sa buhay nila na isang regalo sa amin, na patunay lamang na kami ay magiging mabuting ehemplo sa kanila at magiging gabay din po nila habang sila, Panginoon, ay lumalaki, kasama namin, kasama ng mga magulang, mga guardian, Panginoon. Tulungan mo kami na maging mabuti kaming ehemplo sa kanila. At patuloy kaming magkahatid sa kanila ng mga mabubuting salita mo, Panginoon, upang hindi sila maligaw ng anumang mga nakikita nila, napapanood nila, Panginoon, or napapakinggan, kung hindi ang katotohanan na nagmumula sa iyong salita, ang siyang aming magiging gabay na ipapasa rin po sa kanila. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang buhay na meron kami, ang buhay na nagmumula sa iyo, ang siyang na ipapasa din po namin sa kanila. Maraming salamat po muli sa mga batang ito na dinakong dito, upang sila ay makapag-aral at makapagbasa ng himala ng salita upang matunghayan nila ang katotohanan na nagmumula sa iyo. Hindi, Panginoon, ang lahat ng ito ay aming kinadalangin at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Kung mapapansin din po natin na kukunti rin yung mga batang nakakasama natin. Aware naman po tayo sa nasasabi ng puting ban. No, yun din po yung naging dahilan, kaya yung iba po hindi natin nakakasama. So bilang mga magulang, nasa pag-iingat din po nila yun. So, paano naman po sa ating pagkakaloob? Yan. So, ang lahat po na meron tayo galing kanino po? Sa Panginoon, yes. So, marapat lamang na ang ating mga kaloob ay bigay natin ng bukas sa ating kalooban at ang mga ikapo na bahagi ng ating pinagkakitaan ay ibabalik natin dahil lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Kaya't magiging mabuting katiwala po tayo kung ito po ay naaayon din po sa salita ng Panginoon. Sabi po diba sa Malakay 3:10, ibigay ninyo ang buong ikapo. So, 90% ang sa atin, 10% ang sa Panginoon. Wala pong mahirap doon kapag binigay natin sa Panginoon. So,
So magalak po tayo na makapagkakaloob sa Panginoon. Dahil yan ang instrumento rin po para sa pangailangan ng ating simbahan at sa pagiging mabuting katiwala. Amen? So, para naman po sa mga announcement, yan. Yun po, meron po tayong email. Email ad po tayo. Ito po yung PEC, Pateros Evangelical Church. Meron po kayong suggestion or prayer request. Lahat po tayo may prayer request. Pwede niyo pong i-PM si pastor or sa mga self-group leader niyo para po ito ay sama-sama natin idulog sa panalangin sa Panginoon. At yun po, may mga events po tayo makipag-update po kayo sa ating FB page. Yun po. At kahapon po, ang mga kababaihan po ay dumalo sa PICC for Women's Conference. Napakaganda pong privilege po na makasama kami dito. Yan. Para po sa mga birthday celebrator for March 2 hanggang 8. Yan. Happy birthday kay si Freddie Gamboa. Yan. So March 3. 30 pala. 30 nga ba? 30. Yan. Nakakaano. So March 6, Marilyn Gamboa. March 6 din, si Jezabel Marquez. March 7, si Kuya David. Happy birthday! Yan. Isa sa mga anak kong pogi, si Manuel Caguila. Yun. So, sa mga mag-celebrate ng birthday nila, patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon sa buhay na pinagkakatiwala sa inyo. Ngayon din po ang ating Thanksgiving Sunday. So, mamaya po after po ng service or after po ng message ni Pastor, i-share po natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa bawat pangyayari sa buhay natin. So, handa po natin yung ating mga puso din po sa pakikinig na mensahe na ibibigay sa atin ng ating pastor, Pastor Romy Audaz. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor. Sino po dito yung makakalimutin? Sino po dito yung makakalimutin? Sino yung nakalimot dito na mag-breakfast? Nakalimutan talaga, no? Marami nakakalimutan. Kaya pag-uusapan po natin yun sa pag-alaala. No? Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna yung mananalangin para alalahanin natin yung kabutihan ng Diyos. Lord, salamat. Dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng magandang memory. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng magandang pagkaunawa, pagkaintindi. At salamat, Panginoon, kahit kailan, hindi mo inaalis sa amin ang magbibigay po ng pag-alaala sa iyong kabutihan. Kaya hayanin mo, Panginoon, na sa umagang ito, aalalahanin namin ito sa pamamagitan ng lahat ng aming pag-aaralan at sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Kaya muli, Panginoon, inaasahan namin, ipapaalala mo sa amin ang maraming bagay. In Jesus' name we pray, Amen. So, ang tanong ko, ano ba yung mga preparation na ginagawa natin para pag-alis natin sa mundong ito, hindi tayo makalimutan ng mga tao? Ano ba yung binahagi natin sa kanila? Sino mo rito yung junior? Junior ka? Junior, yan, junior. O, yung senior, ako yun. Alam niyo mo, bakit nilalagay yung junior? Kung isipin mo natin. Karamihan, kaya nilalagay yung junior kasi para hindi makalimutan yung iyong legasiya o yung pangalan. Parang ganito. Halimbawa, si Dondon lang kasi nagtaas hindi ko alam yung iba siya yung junior. Halimbawa, pwede sasabihin na, ay, si Dondon, pogi yan. Anong sasabihin? Mahal sa tatay. So, hindi mo kakalimutan. Tama ba? At ako na yung gawin hanggang third, fourth. Kaya nga mayroong Tirso Cruz the third, Vicente the third, at marami pa. Yung ibang mauna hanggang 10. No, hanggang 10 na pangalan. So, ibig sabihin, may mga bagay tayong ginagawa para hindi tayo makalimutan. At totoo
ayaw naman natin kalimutan yung mga ginawa ng mga nauna sa atin. Tama ba? Para magaya ng church na ito. Itong church na ito, nung dumating po ako dito, nakatayo na ito. No, hindi siya nakahiga. Nakatayo yun. Kung masalit, bakit nakahiga ako ba dati pa sa hindi? Ang ibig sabihin, naitayo ito nung bago po ako dumating dito. Kaya ako, hindi ko po pwedeng alisin sa alaala ko, lalong-lalo na, yung aking pinakaunang nakuha ko dito na naging itinuring ko ng nanay, sinanay ko rin. Kung hindi dahil sa kanya, at sa gaya na David, nila Herdy, mga nauna rito, kung hindi dahil sa kanila, hindi maitatayo silang ginamit dito na church. No, ng Panginoon. At yung parting na pinapartingan natin, kung aalalahanin po ninyo, dahil ikaw po, ilog yan. Imagine ninyo kung wala yun, saan tayo magpapark. Lalo na sa panahon natin, ang dami ng may sasakyan. Ang dami ng mga bagay na dapat bibigyan po natin ng pag-alaala. So maraming mga bagay. Ano pa? Bakit pa sinasabing pag kami namamatay? In memory of? Bakit? Kasi gusto natin alalahanin, ano ba yung mga legasiya? Ano ba yung mga ginawa nilang magaganda? Yan? Gusto natin alalahanin. Of course, meron na silang ginawang hindi magaganda. Pero kalimutan natin yun. Ang gawin natin, alalahanin natin yung kanilang magagandang ginawa. Tama? Sino pa dito palagi mong inaalala yung tatay at nanay mo kahit wala na? Ayan. Ako baka kung nakikita ko, wala na pag nagbabasa po ako ng Bible, naalala ko agad yung nanay ko. Kasi siya yung nagbigay sa akin ng makapal na Bible na yun ang ginagawa ko reference. Bakit? Kasi gusto ko maalala ko, teka yung nanay ko, siya yung nagbigay sa akin itong salita. Siya yung nag-share sa akin ng salita. Siya yung hindi napagod na ako ay panalangin. Siya yung tao na ginamit ng Diyos para ako ay makaharap ngayon sa inyong harapan. No? Kaya marami. Picture. Hindi na kasi uso ngayon no? Kasi lalo na pag pumunta ako kay Ate Miling, naalala ko nun, pag pumunta ako ng buhay mo si Ate Miling, malakas pa. Pagdating na pala nito dalawa, ako ka lang dyan. Pagdating na ibibigay sa akin ganyang kakapal na album. Titignan mo lahat, kahit ilang beses ko lang nakita, ipapakita pa rin niya sa akin. Bakit? Kasi gusto niyang alalahanin yung ginawa ng mga naunang tao. So mahalaga yan. Mahalaga yan. Kaya nga meron tayong celebration yung araw ng kalayaan, araw ni Jose Rizal. Meron bang araw ng kagitingan? Meron, no? Kaya sino pa rin yung magigiting? Wala. Hindi kayo kasama ron. Kami lang. Hindi kayo magigiting Napapaligiting kasi matapang ka na harapin lahat ng mga bagay. Pero hindi po, ito po maganda Si Lord, nagbigay din siya kung paano natin siya aalalahanin. No? Nagbigay siya ng kaparaan. Marami pang iba, gusto ko lang po itagay itong tatlo. Kasi pag nilagay ko po lahat, siguro hanggang mamaya alas 4, nandito pa rin tayo. Sino gusto mo hanggang alas 4 po tayo? Ayaw pa na hindi bigla. Sabi mo nga sa katabi mo, para sa atin din yun. Para sa atin din yun. Pero hindi ko po gagawin na hanggang alas 4. No? So, tingnan mo natin, isa-isahin po natin. No? Bagaman kagaya yung sinabi ko marami po, kumuha lang po ko ng tatlo. Unang-una, na gusto ng Lord na gawin natin bilang pag-alala sa Kanya is to observe Sabbath. Sabbath, tingnan po natin. Exodus 28:11. Tingnan po natin. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Langit ang lupa. Tanong ko po, si Lord mo ba napapagod? Napapagod ba si Lord? Hindi. Actually, lahat na tayo dito, hindi napagod si Lord, pinagtsagaan tayo. Ang titigas ng ulo natin, including po ako. Masasabi ko po, pero hindi napagod si Lord. Bakit? Kasi
Kasi dapat gawin niya itong mga bagay na ito. Ngayon, isipin po natin. Kailan po ba natin naiisip yung kabutihan ng Diyos? Tingnan niyo po, isipin po mabuti. Kapag nagtatrabaho ka ba? Kapag birthday mo ba? Pwede. Pwede. Isa yun. Naalala ba namin si Lord kapag tayo ay nandun nagsuswimming? Naalala ba namin si Lord kapag mayroong gathering? Naalala ba natin? Kaya binigay niya isang araw para alalahanin natin siya. Para maalala natin, balik. Lalo po kayo, mamaya meron po tayong Thanksgiving. No? Kung ano yung ginawa sa inyo ng Lord ng buong February. Buong February, ano yung ginawa ng Lord sa iyo? Isipin mo na mabuti. Kasi ano po bakit natin gagawin ito? Kasi gusto natin, mabigyan po ng parangal ang Diyos po natin. Ginagawa natin na po-observe tayong Sabat para alalahanin natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Tatanungin ko po kayo, meron bang ginawa mabuti si Lord sa iyo? So nararapat talaga na bigyan natin siya ng papurihan. Tama ba? Hindi ba dapat tingnan ba na naaalala mo lang at nabibigyan mo ng gratitude si Lord kapag ikaw ay huminto sa lahat ng gagawin mo? Hindi mo magagawang magpasalamat kay Lord kapag ikaw ay merong ginagawa. Bagamat pwede naman, pero mahirap. Parang ganito, magagawa mo ba na magpasalamat kay Lord habang nagbibidyoke ka? Ewan ko lang, lalo na kung ang kinakanta mo, laklak. Huwag yung kinakanta, baka magpasalamat ka ba kay Lord? O kaya ang kinakanta mo, larawang bukas. Maalala mo kaya si Lord? May picture ka kaya nila nakasama mo siya nung tumanggap ka na sa... Sino po rin yung mga picture pa ng picture doon sa loob ng pitaka na? May picture. Yung totoo, may picture. Kahit anong picture. Ayun. Kaninong picture nila dyan? Diba? Sana. Kasi ako po, may pitaka po ako. Hindi ko lang dala ngayon. Ang picture ko po nandun sa loob ng pitaka ko, yung mga apo kong tatlo. Tsaka yung pamilya ko na nandun. Pinagkasya ko. Doon sa loob ng pitaka. Kaya pagka si Shobe, nandiyan ba Shobe? Wala pa. No? Nagagalit si Ben, bakit wala pa sila? No? Pag natinignan mo gano'n, maalala mo, ano, ito yung itsura mo noon. Tapos sasabihin mo pa sa niya, tignan mo, no? Ang pangit mo pa noon. Pero ngayon, ganda-ganda mo na. Di ba kung dami siya maganda, siyempre. Huwag naman yung ang ganda mo noon, ang pangit mo na ngayon, ano? Huwag gano'n. Dapat nag-improve. Tama ba? Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw ang pinag-uusapan. No? Parang ikaw pinag-uusapan. So, kailangan i-observe natin yung Sabat kasi gusto natin unang-una magpugay sa ating Panginoon. Yun po yung number one. Gusto natin sabihin sa Kanya, Lord, maraming salamat doon sa magagandang binigay mo po sa akin. Maganda yung panalangin nga rin ni Lida. Ibig mo sa tingin natin hindi maganda yung mga testing. Bakit? Kasi yung testing doon tayo natututong tumibay. At pansinin po ninyo, kapag may problema ka, mas matindi ang panalangin mo kayo. Pansinin po ninyo. Di ba may paiyak-iyak pa tayo? Hagulgol tayo, tulo lahat, sipon lahat, laway. Dahil sa sobrang natin, sobrang eager natin na manalangin. At nangyayari po yun during Sabat. Kaya pala sinasabi ng Lord huwag natin kaliligtaan. Huwag natin kakalimutan. Kaya palagi po, uulit-ulitin ko po ito, hindi po ako mapapagod. Dapat Sabado pa lang, handa ka na sa pagsamba mo kay Lord. By the way, wala po sa araw yan ha. Baka po sabihin mo, ibig sabihin, Pastor, talaga hindi po. Kung ano po yung napagkasundoan natin, pero kung magagawa natin na talagang yung araw na pagkasundoan natin, pupunta ka, aatin ka. Again, hindi dahil kung kanino pa. Kaya sila akin ng Sabat kasi gusto nila na magpahinga sa presensya ng Lord at sasabihin mo lahat yun yung mga magagandang bagay. Kaya nga po, palagi in-encourage ko po kayo. Huwag kayong mali. Sana maabutan niyo yung praise and worship. Bakit? Yung praise and worship po, hindi po yung ginawa para malasig na, ay, parang mo tayo nagpagin, ako nag-message si Pastor. Hindi po yan. Yung
kinakanta po natin, binibigay natin yung papuri pagsamba natin kay Lord. Yun po yun ang essence nun. Hindi dahil sayang naman, nag-practice pa naman sila nung Sabado, kaya nung Biyernes, tapos hindi ka hindi po yun. Kung meron man dapat itaas dito sa loob ng church, walang iba kundi si Lord lang. Wala pong iba. Wala pong iba pwedeng itaas sa loob ng church na ito, kundi si Lord lang. So, ibig sabihin, pag pumapunta tayo dito ng Sabbath day, kinukonsider natin ng Sunday, ay gusto natin magpuri, magpasalamat kay Lord. Inaalala natin yung magagandang bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya, dapat, pagka may service na ginabukasan, dapat ang feel natin, excited ka. Sabi mo sa katabi mo, excited. Dapat excited ka. Ang tanong, pag darating ba yung araw ng pagsamba o tinatawag natin Sabbath, ano ba tayo? Excited ba tayo? So kapag hindi ka excited, pasensya po kayo sa kasabihin ko, something is wrong with you. Bakit? Kasi dapat si Lord, excited daw nakita tayong lahat na nandito. Tapos ikaw hindi ka excited. Parang ganito, meron kayong eyeball nung ka-chat mo. Di ba dapat excited ka? Kung hindi lang siya naman excited, dapat vice versa. Parehas kang excited. Kay Lord ganun din. Excited siya na makita tayo. Tapos ikaw hindi ka excited. Tapos nag-expect ka pa ng sigurado magpasok ko sa church, i-bless ako nila. Teka, excited ka ba? Kasi kung excited na rin, talagang gusto magpuro ngayon, yun ang nakakatanggap. Di ba? O, palagi yung halimbawa, yung anak natin. May anak tayo. Kung sino yung palagi excited na lumapit sa iyo, palagi yung ayakap sa iyo, palagi may ginagawa sa iyo, hindi ba yung i-bless mo? I-bless mo yan. Bakit? Kasi nakita mo, gano'n siya. Kasi o gano'n siya excited na nakadaupang palad ka. Gano'n siya katindi. Niyayakap ka pa. No? Ayan, di ko na po babanggitin. May anak ko na gano'n. Palagi ako niyayakap. Di ko na babanggitin kung sino. Nasa Australia po siya. Ay, nabanggit ko pala. Nabanggit ko pala. Kasi pag nakikita po ako, no, kahit siya ako magkita, nakayakap sa akin. No, kahit ang pakiramdam ko pag ginakap sa akin, may kailangan to. Okay lang yan. Kasi pinapakita niya, hindi siya nahihiya na yakapin ka. Di ba? Tayo nahihiya ba tayo magpuri, magpasalamat kay Lord? Dapat hindi. Sabi mo ba sa katabi mo, dapat hindi. Dapat hindi. Kasi minsan, yan, binuksan ko po yan. Yung bintana, may nagsabi sa akin, huwag na po natin buksan. Bakit? Kasi yung iba po nahihiya magpuri. Bakit ka mahihiya? Bakit ka mahihiya magpuri kay Lord? Eh, pagka mayroong nananalong minitra, yes! Yan, pag nananalong leaders, yes! Bakit pag kilo, binigyan ka ng maraming victory, hindi ka makapag-yes? Hindi ka makapagsabi ng sambahin, papurihan ka doon? Dapat mas lalo tayo magpasalamat. Diba? Tumama ka sa loto. Pero dapat hindi. Hindi, wala. Sino mo rin na? Baka naman ano? Wala naman. Layo ko naman. Nasa Bulacan na ako. Hindi na ako dito pumila. Wala naman makakakita sa akin kagabi-isip. Tapos naglagay ka pa ng face mask, naglagay ka pa ng sombrero, naglagay ka pa ng bandana, nakapalo ka pa. Ano yan? Matago ka pa. Diba? Kung meron mang dapat papurihan sa church, walang ibang mag-visitor. So, meron tayo, gusto natin alalahanin si Lord, binigay niya yung Sabat para alalahanin natin siya. Bakit? Bakit natin kailangan alalahanin si Lord? Letter B, to hold on to God's promises. Pakibasa po, 1 Corinto 11:23-26. 1, 2, 3.
Okay. Saan natin nakikita yun? During our communion. Ayan po, magpo-communion tayo mamaya. Pero tingnan nyo, bakit ba natin ginagawa yun? Kasi dapat alam natin. Kasi gusto natin alalahanin yung pangako ng Diyos. Ano yung pangako niya? Ang pangako niya, babalik siyang muli. No? Babalik siyang muli. Tayo ay kanyang isasama. Kapag palaging gano'n ang mensahe, naputak natin, palagi nga sa isip natin, dahating si Lord. Mag-iisip kang gumawa ng mga bagay na mali. Mag-iisip ka ng mga bagay na, teka, matutuwa kaya si Lord kapag ginawa mo ito. Nakakalungkot. Gusto ng Lord, alalahanin natin, meron siyang pangako. At mali ngayon pala, nararanasan na natin yung kanyang pangako. Ano yun? Kapag inuna mo siya, lahat ng pangangailangan mo ibibigay sa iyo. Pero yung text nun, pangangailangan para ibahagi ang salita ng Diyos. Pangangailangan para bigyan ka ng karunungan kaalaman ng Lord kung bakit mo ibabahagi ang iyong salita. Kung meron mong financial o anumang gain na ibibigay sa atin nun, bonus na lang po yun. Bakit? Kasi gusto ng Lord, lahat ng mga resources na meron tayo, isipin natin na galing sa Kanya. Alalahanin natin, hindi ka magkakaroon ng talino na gawin yung bagay na yan kung hindi dahil sa Kanya. Hindi ka magiging magaling na driver kung hindi dahil sa Kanya. Hindi ka magiging magaling na electrician kung hindi dahil sa Kanya. Hindi ka magiging magaling na businessman kung hindi dahil sa Kanya. Lahat ng meron po tayo ay dahil sa Kanya. So dapat alalahanin natin yun. Kasi ang tao anong kanta na dito, Jim? Ang tao'y marupok, kay dalim lumimot. Kinakanta ni Rico J. Nawala na si Rico J, nandiyan pa rin yung kanta. Ano ibig sabihin? Marami sa atin nalulunod kuminsan sa mga blessing na meron po tayo. Kaya kapag meron tayo, ang dapat na number one isipin agad natin, Lord, salamat dito sa blessing na ito. Paano ko po ba ito gagamitin para sa inyong glory? Para sa inyong pangalan. Kapag ang attitude mo natuwa ka lang dahil sa blessing, something na namimiss mo. Maaaring makukuha niyang blessing na yan, temporary masaya ka. Pero at the end of the day, lumipas ang araw na hindi ka nakapagpasalamat kay Lord, hindi mo siya na-recognize na siya bibigay nito sa iyo, darating yung manong sasabihin mo, kulang pa itong nakita ko. Kaya nga, dapat palagi natin isipin, maraming mga pangako ng Diyos na gusto ibigay sa atin. Kagaya yung sinabi niya sa John 10:10, di ba ang sinabi niya? Pumunta ako rito para bigyan kayo ng buhay, ng masaganang buhay. Ano yung masaganang buhay? May nagsabi sa akin ng isang araw, Pastor, ano mo? Masaya ako. Bakit ka? Kasi kompleto kami pamilya, nag-enjoy kami, marami kami bagay na nagagawa. Itong linggo na ito, naiwanan kami sa bahay. Kami lang ng asawa ko. Tama. Wala sila lahat, nag-iisa kami. Nag-iisa kami. Dalawa lang kami. Nag-iisa kami, tapos dalawa lang kami. Dalawa lang kami. Kayo, marami lang po sa inyo, hindi po sa pagkain malaking bahay namin. Naisip ko, ang hirap pala kahit na anong klase ang bahay mo. Pag hindi mo kasama ang mga mahal mo sa buhay, ang lungkot. Nakaranas ba kayo ganyan? Ang lungkot. Kaya kung isang maganda yung bahay na maliit lang, pero makikita mo na naglalaro kayo, naghahapon kayo, naghahampasan kayo ng tubo, nagsasaksakan. Para masaya. No? Para masaya. Ibig ko sabihin, masarap pagkasama mo yung pamilya mo. Tama ba? Masarap. Pagkasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Pero mas masarap pagkasama niyo si Lord sa inyong pamilya. Yun ang pinakamasaya, pinakamasarap na lang. Bakit? Meron kayong pag-uusapan niyo. Ano yung pag-uusapan niyo? Tungkol sa kabutihan ng Diyos. Pag kami sa bahay, alala ko, pag-aakit kami doon sa rooftop, palagi ko niya pag makita ko sa rooftop, wala naman po akong balak na tumalon.
No, pag nagmusalot ka, nalala mo, ang layo na pala natin. Kailan lang yung mga bahay, ang liit. Tapos sa maniwala hindi kayo. Na-share ko na yata ito eh. Na nung-umpisa pa lang mag-asawa, bibili lang kami ng kalahating kilo ng galunggong. Dahil yun naman kaya namin at that time. Kasi na sa amin, umaga, tanghalian, hanggang gabi. Kung minsan, makaabot kayo ng kinabukasan. Ganun lang po kami kahirap sa buhay. No? Pero habang tumatagal ang panahon, nung nakakit mo sa taas, tingnan mo nga naman ang buhay mo. Kapag nakay Lord ka, ginawa mo mo siya, hindi po pwedeng hindi ka na magpalain. Kaakibat po yan. Kasama po yan. No? Mamayang hapon po, unahan ko na po kayo pasasalamat ko kay Lord. Thanksgiving time. Mamaya po alas 2, sa tagal mong pinag-pray, mamaya alas 2, meron po kami sa group dito. 10 pulis kasama ko mamaya dito. No? Kung sino-sino, mga malalaki, gusto nyo sumama, pwede po. Pero magandahan dito, tagal ko pinag-pray na mangyari ito. At mangyayari na mamaya mag-uumpisa. So every Sunday yan, 2 to 4, kasama ko yung 10 pulis dito. No? Kasi gusto natin may tanim sa kanilang isipan kung ano yung kabutihan ng Diyos. Anong ginawa ng Lord sa buhay mo natin. Alam niyo po, yun ang isa sa pinakamagandang pwede natin ibahagi. Ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay mo? Babalikan mo lang, aalalahanin mo lang, ano nga may magagandang binigay sa iyo ng Lord? Ang gulo ng buhay mo dati, naging maayos. Dahil pasalamat tayo kay Lord dun. Pasalamat tayo kay Lord. Sabi ko rin sa Mateo 26, 28, 29. Sabi dyan, yan. Sapagkat itong aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos, ito ang aking dugo ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng bukas hanggang sa araw ng inumin ko. Panibago na kasama ninyo sa ariyan ng aking Ama. Darating ang time. Darating ang time. Lahat ng paghihirap natin, kagaya ng pangako ng Diyos, kasama na niya tayo sa kanyang kaharian. Imagine po ninyo, kagaya ng declaration ng Bible. Ang lalakaran mo raw ay ginto. Yung ginto. Sino gaano kaganda yung lugar na pupuntahan natin pagdating ng ating Panginoon. So dapat alalahanin natin yun. Kasi pag inaalala po natin yun, nagbibigay sa atin ito ng encouragement para magpatuloy. So totoo lang, mahirap ba ang buhay o madali? Mahirap o madali? Mahirap. Ang hirap. Tingnan mo yung katabi mo. Yung ba yung papahirap sa'yo? Hindi. Yan po ang kasama mo na tutulong sa'yo para magtagumpay ka sa buhay na ito. No? Hindi yan. Yan ang tutulong sa atin. Kaya kailangan, nakailot din siya. Nakailot din siya. No? Kaya lang, ang tanong dito, ano naman yung ginagagawin natin habang nag-aantay tayo sa Kanya? Para maalala natin na babalik pa si Lord. Kasi kapag nakatanong na sa isipan mo, maganda yun. Kaya lang, habang nag-aantay ka, anong gagawin mo? Kasi dapat may ginagawa ganito. Kahapon nandito sila, yung pupunta yung mga kababaihan. Nag-aantay sila. Parang 2 oras kayo nag-aantay, no? Doon sa ang tagal dumating yung sasakyan. Hindi ko alam kung naligaw siya o niligaw niya yung sarili niya. Ang tagal dumating dito. Dumating naman. Kaya naman tagal nila nag-aantay. Nung pagpasok ko rito, habang nag-aantay, maganda, nag-uusap sila. Nakakapag-usap sila. Ano ibig mo sabihin? Habang nag-aantay ka, kailangan meron kang ginagawa para hindi ka mainip. Kasi kapag nainip ka, may iba kang gagawin. Tama ba? May iba kang gagawin. Buti na lang nung dumating ako, nilibang ko sila, nagtambling-tambling ako, nilibang ko sila, kasi iniisip ko baka mamaya ako na yung pag-usapan nila. O meron ko silang ibang pag-usapan. No? Baka nakakatakot, baka iba na yung pag-usapan nila. Pero maganda naman yung pinag-uusapan na tungkol sa mangyayari. At meron silang binabalak. No? Sana yung binabalak na yun, makasama ko ako. Gusto ko meron silang binabalak. Hindi ko po sasabihin no, kung ano yung binabalak na. Pero maganda po yung binabalak nila. Sama ko dyan.
Sana ako yan. So, ano nag-aantay tayo ng gagawin natin? Ayan. Help. Win. Help someone find his way back to God. So, ang gagawin natin, tingnan po natin. Papunito natin ito, Mateo. Tingnan po natin. Kaya, humayo kayo. Ano ibig sabihin ng humayo? Mag-win tayo ng tao. Kapitbahay natin. Kasama natin sa trabaho, kasama sa eskwela, sa lahat ng ginagalawan natin. Anong gagawin natin? Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, bahagi natin sa kanila yung salita ng Diyos. Kung ibahagi natin, bautismo na sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Yan po yung help someone find his way back to God. Sino mga naniniwala sa inyo nito? Kapag wala kayo doon, ang gulo ng buhay mo. Di ba tayo mismo? Nung wala tayo ngayon, ang gulo ng buhay natin, hindi na alam anong gagawin natin. Kaya ako, minsan may tayo natin, ano ba ayaw nito pala? Sino po dito sa inyo yung TV mayroong remote? Meron remote yung TV mo? Meron remote. Kasi di ba demote eh? Bakit remote? Ano niyo po sa totoo lang? Kaya sinasabi ko sa akin, hindi ka mapakali. Ano hindi mapakali? 8 channel yata yung pinapanood ko habang nanonood ko. Kaya wala akong matapos-tapos na hindi ko maintindihan. Dahil sa dami ng pinapanood. No? Pero, bakit ko sinasabi ko? Kailangan kasi mag-focus tayo. Mag-focus tayo. Kaya sabi niya, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ano ba utos ng Lord? Mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Maraming mga tao, akala nila yung ginagawa nila kalooban ng Diyos. Tayo, na nakakaintindi, nagbabasa ng salita ng Diyos, dapat alam natin yung kalooban ng Diyos. Parang ganito, kalooban ba ng Diyos na mag-win tayo ng tao? Gusto ka ng Diyos yun? Dapat. Ang tanong, ginagawa ko ba? Ginagawa ko ba? Alam niyo po, kung isang palagi sinasabi ng iba, basta mahirap kasi magbahagi, hindi po mahirap. Hindi po mahirap magbahagi. Napakahirap. Bakit? Kasi gagawin mo ng paraan para yung tao niya tapuong maniwala na mayroong Diyos. May nag-message sa akin, kaibigan ko na engineer. Nagulat ako. Kasi message ako ng message sa kanya. Nagulat ako, hindi ko alam. Muslim pala siya. Muslim siya. Tinanong ako, nag-message sa akin, Pastor ka ba ng church? Sabi ko, opo, bakit? Kasi Muslim ako eh. Sabi na gano'n. So, tinanong ko siya. So, bro, okay naman ba na ihinto ko rin pagbibigay? Kayo nakatang kayo dito ng mga messages sa akin, di ba? Sinabi ko sa kanya, ano bro, ihinto ko ba yung pagbibigay ko ng message sa inyo? Ayaw mo maano ka, baka nga ayaw. Ang sabi niya, hindi. Ituloy mo lang. Bakit? Nakapagbibigay ng encouragement. Yung pinopost po natin, yung binibigay natin, isang kaparaanan po yan. Tandaan po natin yung technology, gagamitin din natin yan para maraming tao makakilala kayo. Kasi lahat ako malalayo. Tama ba? Alam mo, pupunta ko kayo taga Cebu para mabahagi ka ng salita ng Diyos. Bagamat ako papunta po ako ng Cebu. No? Pero again, ano gusto ng Diyos? Gusto ng Lord, gawin lang natin yung pinapagawa niya sa atin. Huwag ka na lumayo. Huwag ka na lumayo. Yung pamilya mo na lang muna. Nabahagi na mo na ba sila? Nasabi mo na ba sa kanila tungkol sa kabutihan ng Diyos? Nasabi mo na ba sa kanila na sila'y mapapahamak kung di nila tatanggapin si Jesus? Yung kasama mo sa trabaho, yung kapitbahay mo. Kasi maraming iba po eh. Hindi, gusto ko maging missionary sa Mindanao. Teka, yung kapitbahay mo na ba, na-share mo na? Gusto ko sa Mindanao. Teka, yung kasama mo sa trabaho, masarap sa Mindanao. O, yung kaklase mo, gusto ko sa Mindanao. Bakit ba pinagkalapin sa Mindanao? Yung pala, may kachat na taga Mindanao. Kaya pala gusto pumunta ng Mindanao. Ito, ang dali-dali. Ibahagi. Huwag ka nang lumayo. Yung kasama mo sa bahay, kapitbahay mo. Kung yan hindi mo mawin, baka mamaya, hindi ka rin maging effective sa ibang lugar. Yung
pamilya mo na bakit hindi maniwala sa'yo. Problema yan. No? Problema yan. Pero again, gusto nyo, Lord, turuan natin sumunod sila. Kaya lang, hindi mo maibibigay ang isang bagay kung wala ka. Tama ba? Paano sasabihin sa kanya sumunod ka kay Lord? Hindi ka naman yung nakikita sa Lord. Sinasabi mo sa kanya magbasa kayo ng Bible mahalaga. Hindi ka naman nakikita nagbabasa. Okay, hindi ko sinasabi na ipangalandakan mo, nandiyan ka sa, alam mo sa party, eto po, nagbabasa ako, hindi po yun. Ang sinasabi ko po, yung lifestyle natin, yun po ang pinakamagandang version ng Bible na binabasa nila. Pag sinasabi natin tayo, mga tatay, sabi natin, anak, huwag ka magbumura, hindi maganda yan. Tapos bigyan sa tang. Puro tang, ang naririnig sa'yo. Huwag mo sana kung yung tang na iniinom. Kasi hindi eh. So again, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ang tanong, ano ang ituturo mo? Usually, hindi ka magtuturo ng mga bagay na hindi mo ginagawa. Tama ba? At tatanungin ko po kayo, kaya mo bang sabihin sa anak mo, o kung sino mang kasama mo sa bahay, sabihin mo sa kanya, dapat araw-araw nagbabasa ka ng Bible. Kaya mo sabihin? Masasabi mo lamang yung bagay niyan kung ikaw mismo ginagawa mo yan. Kapag hindi mo ginagawa yan, hindi mo maibabahagi sa kanya yan. Bakit? Sorry po sa word, ha? Ang tatag naman ng mukha ko, sasabihin mo doon sa ano na magbasa ka ng Bible, ikaw sa loob ng isang linggo, isang beses ka lang. Tapos sasabihin mo araw-araw. Tapos ikaw ano ka accepted? No, hindi. Follow what I say, but don't follow what I do. Yung ba yun, gagawin mo? Hindi pwede. Sabi mo, o bago kumain, mag-pray. O, sasabihin mo sa anak mo, ikaw, kakain na lumantak ka na kagad. Tapos sasabihin sa'yo, kakalang ba mag-pray mo na bago kumain? Ay, umapala. Yung iba ba magpapaalala sa'yo, dapat ikaw, na mananampalataya na, dapat tayong mauna. Tama ba? Dapat sa atin mong galing yun. Kung tutusin, dapat tayo nagre-remind sa kanila. Hindi sila magre-remind sa atin. Tandaan ninyo. Dahil mahirap magbahagi, mayroong pinalakas tayo ng ating Panginoon. Sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, again, alalahanin natin, tandaan natin, na lagi tayong sasamahan ng Lord. So, kapag yan ang nasa isip mo, inaalala mo, ay, sabi pala ng Lord, pangako niya, hindi niya ako iwanan, hindi niya ako mababayaan. So, ang gagawin mo, babahagi ka. Hindi ka mapapagod. Hindi ka mababahala dahil alam mo, ang sabi niya, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hanggang sa dumating natin Panginoon, meron tayong ginagawa. Kaya mga kinig, bawal ang tamad. Kapag tamad ka, ang sinasabi ng Bible, kapag tamad, wag daw, pakainin. So kapag payat ka, hindi po yun ha, walang ibig sabihin yun ha. Kasi sabihin mo, kaya pa nangamayayat ka eh. No? Hindi ka po sumusunod sa kalooban ng Diyos eh. Hindi po yun. Wala po yan sa itsura o sa payat. Mararamdaman mo yan, ikaw mismo, na lahat ba ng kahilingan mo kay Lord nangyayari? No? Hanggang sa katapusan ng panahon. So maraming bagay. Kaya nga po yung gagawin mo natin communion sa araw na ito. Hindi po natin ginagawa ito for the sake na sundan natin yung ginagawa ng mga naunang tao. Hindi lang po yun. Kaya natin gagawin ito, inaalala natin na ang ating Panginoon Diyos ay namatay sa krus at siya'y muling nabuhay at siya'y muling babalik. Bakit? Kapag yun ang nasa isip natin, aayusin natin yung buhay natin. Kapag alam natin na darating yung panahon ng paghuhukom, aayusin natin yung pananalita natin. Aayusin natin yung iniisip natin. Aayusin natin yung puso natin. Bakit? Kasi alam natin na pwede tayong mapahamak. Again, palagi ko sinasabi ito. Hindi ibig sabihin na palagi ka pumapasok sa Paeros Evangelical Church, ikaw ay ligtas na. Kahit dito ka pa matulog kung hindi mo tinanggap si Kristo, bilang sarili pang tagapagligtas, mapapahamak ka pa rin. At gagawin po natin yung communion, pagpapakita ito ng sinasabi natin sa Panginoon, Lord, salamat. Dahil namatay ka sa krus, ikaw ay muling nabuhay, at ako po ay mayroong pag-asa.
Kaya lagi ko itong aalalahanin. Palaging isipin na babalik si Lord. At bilang pagpapatunay ito, gagawin natin yung communion sa araw ito. Sa mga oras ito, lalapit tayo sa ating Panginoon. At ang sabi ng salita ng Diyos, tanging ang kasalanan ang maglalayo sa atin o mag-aalis sa atin sa isang sitwasyon o yung tinatawag po natin benepisyo ng pag-take ng communion. Ang pag-take ng communion ay isang pagpapakita po ito nang sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, ako naniniwala nun sa ginawa mo sa pusang Kalbaryo. Tinatanggap ko po, ako po'y sumasampalataya na ikaw lamang ang aking pag-asa. Kaya sa oras ito, tayo may pumikit, tayo lumapit sa ating Panginoon, isipin natin mabuti. Ipaalala sa atin ng ating Panginoon yung ating mga pagkakulang. At tinatawagan ko po yung SP, Martin, Irene, para sa ating communion. Sige po, manalangin po tayo, nasa attitude po tayo ng pananalangin. Tayo po na. Hawakan po natin, tinapay. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa inyo na kayo ng pagmamahal sa amin. Magagat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo. Minarapat po pa rin kami maging una po sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapakawalan ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus. Patuloy po niya pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Sapagat ito ang turo na tinanong ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong kami sa ipagkaino, ang Panginoong Jesus ay lumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirat na sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na niyan ko para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay ko natin. Bakit mo natin na Sarah? Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, na siyang nabugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mo mga anak. Inihahalin ko namin sa iyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang sanghain ko ay para sa malwalhakian ng iyong pangalan, habang patuloy mo namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong pagmamahal. Matapos magamunan, dumamuti siya ng buo at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ito, gawin niya bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iyon sa kopang ito, ipinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin. Tayo ng pasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa isang pagkakataon na naman na inaalala namin ang iyong kabutihan, naalala namin ang iyong kadakilaan. Inaalala namin, Panginoon, na kami po ay mayroong pag-asa. Inaalala mo namin, Panginoon, na dating panahon, kagaya ng iyong pangako, babalik ka para kami ay isama sa iyong kaharian. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na bangsa po sa amin, huwag namin kakalimutan na ang iyong mabubuting bagay na patuloy pinagkakaroon po sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming celebration na ito, pakita namin ang iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal mo sa amin. Nawa, Panginoon, sa aming patuloy na magbibigay pugay sa iyong pamamagitan ng aming mga patutong pasasalamat, maluwalhati may kaskan sa araw na ito. Muli, ang papuri pasasalamat binibigay mo namin sa inyo, kapag sa pagkailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakapulong po tayo at tayo po ibarako sa ating pagpupugay sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pasasalamat sa buong Pebrero o maaaring first week ng March meron po kayo. Sige po, sino po yung gusto mauna? Marami pong nauna sa first year. Sige po, sino po yung gusto mauna? Gusto magpasalamat. Ayan, sige, ayan. Good morning, everyone. Gusto ko lang po magpasalamat. Siyempre, hindi naman yan lang, Pastor, February, March, April, buong buhay namin.
Nagpapasalamat po ako kasi natulong po. 3 taon na po ako sa Sbarro. At regular na po yung trabaho ko doon. Actually, nag-aaral na po ako ng sawe para mag-apply doon. Nangisan ka, basta nakakainaya kasi binibigyan kami ng privilege na kami mismo, individual na mag-hire. So, hindi mag-hire sa HR namin na hindi po galing sa amin. Praise God kasi binigyan kami ng ganung kakayaan na pinagkakatiwala kami ng head namin. Siyempre, itong February, gusto kong share sa inyo, nagpapasalamat ko sa aking anak na since grade 1 siya, nasa PEC na po kami that time grade 1 siya. Nagpapasalamat ko kasi hanggang ngayon, grade 11 na siya, kasama po lagi siya sa Week Honors. Siyempre, hindi na tinay. Thank you. Kasi tinay po talaga, ilang kinaya nagturo sa akin ng sulat. Kasi nagagalit ako kay Desi yung parang sulat na noon. Kaya kinausap ko si Tina. Tina, paano ba gagawin mo sa anak ko? Kasi nagagalit ako, pastor eh. Namamalo ako ng hangin. Kinausap ko nila, grade 1 siya. Kaya Tina, grade 11 na yan ako mag-grade 12 na. Praise God kasi palagi siya kasama sa Week Honors. Salamat po siyempre sa provision ng Panginoon. Kasi dati rin hindi ko rin alam na pastor, mag-aaral po si Destiny. Nung time na yun kasi 2014, nag-encounter po ako. Doon ko po nakilala ang Panginoon. Salamat pastor sa lahat ng guide. Tumira rin po ako kay pastor 2014. Na-encounter na baptize ako 2014 November. Tumira ako kay pastor 2014 December 6. Thank you pastor kasi naging bahagi talaga kayo ng buhay namin mag-ina. And thanks God, siyempre sa provision ng Panginoon sa lahat po ng anghel na tumulong sa anak ko. Thank you. Hindi ko na mababigyan kasi sino-sino. Salamat po. Napuprovide ko lahat po ng needs ng anak ko. Hanggang ngayon, siyempre hanggang makatapos sa pag-aaral anak ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nandito pa rin kami, bahagi pa rin kami ng PEC family. Salamat po sa lahat po ng kapatiran dito. Ate Ay, salamat lagi sa cell group. Pastor, Tito Marlene, salamat po lahat. Magandang umaga po. Sino? Meron pa ho na gusto mong pasalamat kay Lord? Sige. Meron pa ho? Yan si Dada. Talapakan na. Gandang umaga po sa lahat. Una po sa lahat, gusto kong pasalamat sa bagong araw na binigay sa atin ng Panginoon dahil binigyan niya pa tayo ng pagkakataon para itama ang mali, mapagiging sa kanya ng binigay patuloy sa atin. Ipapasalamat din po ako sa kalakasan sa binigay po sa ito sa bawat isa, sa pamilya ko, sa alutasan, sa mga biyahe, sa mga pupuntahan namin, sa mga pagdating po sa amin. At ipapasalamat din po sa Panginoon sa kayapang binigay niya sa akin. At gusto ko lang bahagi na kapagyan ginawa sa amin February dahil matigan po ako magkamali sa trabaho na matigan po isang kasama na matigan po kapatulan na napakatuso ng kalaban na alam na sa ganun tayo nanggaling sa gulo. Pero kung panahon na sa kaguluhan ng aking buhay, dahil ko pinalalangin ang kanyang kapayapaan dahil isang makakakilala sa akin dito, alam na halos kalahati ng buhay ko sa kaguluhan ng buhay, nag-aaral, araw-araw, nakakambag, nakatakot sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. Ngayon may kapayapaan na ako, kung kita po itong masira sa isang pagkakakalila. Mabuti nga, salamat po sa araw-araw na devotion, sa kinisin na pagkakasin, na ngayon ako na kapayapaan naman sa atin. Pahalagahan natin yun, dahil pag masira, mahirap na naman hanapin po yun. Kaya sa nagahan ko na sa Romans 12:21 na huwag kang mapatig sa kasamaan, dahil mo ang kasamaan ng kapatihan. Para po yung kapayapaan na nasa mo na tinatamasa mo na ngayon, huwag masira. Dahil sa iyo sa pinakamagandang blessing na natatanggap natin ng kapayapaan sa buhay. Sa kanilang kahit mo natin siya, tayo masa ang pinagdadaan natin. At ipapasalamat din po ako sa mga testimony na marinig po na marinig po ngayon natin ngayon sa mga isa po. Maraming salamat po. Sige po. Meron pa na gusto mong pasalamat kay Lord? Sige. Si Bunso? Pinuturo mo.
Turista yun. Kaya pinapakan mo namin si Bunso. Gusto ko lang po magpasalamat sa kasi hindi ko po talaga gusto na i-share yung about sa pagkapos ng SEM na nag-list ko ako kasi parang nakaka-pressure ko kasi student. Parang po sa akin kasi yung program ko po ngayon, hindi ko po talaga siya gusto or wala po siya sa top 3 na pangarap kong course. And yun, sabi nga si Lord ang nagbigay ng guidance, siya ang nagbigay sa akin sa program na nandito ako ngayon. And siya din yung tutulong sa akin. So, thankfully, hanggang ngayon, maganda naman yung performance sa school, pati sa family. Though, medyo nagiging conflict skip. Kaya, yun, prayer pa rin sa pag-manage ng tayo, lalo na kasama ko sa ministry. And marami din events sa school na dapat namin natin. So, thankful pa rin ako kayo kasi binibigay niya ako ng strength, knowledge, and wisdom sa araw-araw na pagpasok sa school. Though, hindi sapat yung best namin na Sunday lang kasi 6 days na nasa school. So, yun pa rin. Salamat kayo. Siya pa rin yung Sige po, meron pa, nag-share ko sa lahat. Yes, yes. Good pleasant morning to each and every one of you. So, bago po ako magpasalamat sabihin po natin ang thank you Lord. 1, 2, 3, go! Thank you Lord. Diba? Kasi po, hindi na mabilang sa daliri at sa kamay at sa paa ko kung gaano kadami ang ginawa ni Lord sa buhay ko. And I know lahat po, sa inyo din po, di ba? Hindi na mabilang. So, di ba, nagpapasalamat ako kay Lord kasi nandito ako. Di ba? Kung kayo po, and kayo din po nandito. So, I want you all to be thankful. Kasi nandito pa po kayo, nagpapasalamat kayo kay Lord, di ba? Nagpapasalamat ako sa mami ko kasi nandiyan siya. Sana hindi ako maiyak. Andito po yung ninang ko, andito yung mga ninang ko na ang gaganda, si Tina, si Tita Maki, si Nilande. Ayan. Di ba? Nagpapasalamat po ako kasi nandiyan po siya para supportahan po ako sa pag-aaral ko. And bilang estudyante po minsan iniisip ko po or minsan iniisip ng mga estudyante na ang hirap mag-aral, di ba? Pero ako po nagpipray po ako. Actually, hindi na nag-February for me Kasi nagpipray ako, sabi ko, Lord, ikaw na kahit ang hirap po talaga ng 3rd quarter ng EBM. Pero nandito po ako, nakasurvive po ako ng 3rd quarter and last quarter na lang po grade 12 na po ako, di ba? Grabe, ang galing naman po talaga ni Lord, di ba? Sa buhay ko, sa sobrang daming ginawa ni Lord sa buhay ko. Ang dami po hindi ko na kayang sabihin pa kasi nga sa super dami. And sa inyo din po, di ba? Sana po ay patuloy po kayong magpasalamat kay Lord kahit may mga hindi magandang nangyari, may magandang mangyari. As always be thankful to Lord and always praise God. Thank you po. Happy Destiny. Ayan, si Daddy Foods. Kakampi ko po ito. Well, yan, obviously, thank you lang ako kasi tapos yung tibulaan ko ng 20. Dami kasing nangyari na kaya kami lang iniwan dito kung family namin wala kasi kasabay nung tibulaan ako namatay yung kapatid ng tatay. Kaya sila sa ulong nagsiswimming na. Kaya ngayon, nagtitake lang ako kasi ang dami nga nangyari na pwede hindi na magtuloy kasi ang dami mo lang mga hindi na makapunta. Pero okay naman, sulit naman natapos. Yun lang. Thank you lang. Saka ito yung asawa mo, malapit na magkaka-schedule na yung operation niya. Pili ko lang na maging successful kasi kung alam nyo lang, o-opera kasi siya sa
sa ilong. Kaya nag-anesthesia, lalagyan siya ng tubo para sa bibig siya huminga. Kaya kung napapansin nyo, pandemic pa rin sa kanya, lagi siya naka-face mask. Hindi siya makikita hindi naka-face mask. Yun. Sana yung this Wednesday, ma-schedule na siya. 2 laboratory na lang yung kulang. Tapos, pinapagaling kasi yung asthma niya. May asthma kasi siya, kaya hindi siya ma-operahan. Pero pag okay na yun, ma-operahan na siya. Tapos sana successful sa pagtapos sana matapos pa rin yung ilong. Thank you. Sige po, meron ba gusto mong pasalamat kay Lord? Ay, tinay. By the way, ang oras 4 po tayo sa oras na lang. Magandang umaga po sa ating lahat. 10 minutes yung aking pastor kasi kasama kay mama. Wala po siya dito ngayon kasi sumakit yung paa. Ayun, unahin ko po yung kay mama. Sabi po niya, basahin ko na lang po. Bago po, hindi naman po may pagkakaila sa inyong lahat ang nangyari sa gwapong tatay ni Tinay noong 2021. Isa sa napakasakit na nangyari. Sa isip ko, bakit kung kailan pa nakilala ko si Lord, saka naman nangyari yun. Sa pagkakataon yun, within 3 months, hindi ako pumunta sa church. Takot ako mag-isa, takot ako sa dilig, takot ako na walang tao sa kapaligiran ko, basta takot ako sa lahat. May time pa na nabihira na ako maligo, basta nawalan na ako ng focus. Kasi talagang inaalalayan ako palagi ng mga anak ko, mga manugang ko, at sa tulong na rin ng mga kumari ko at mga kapatid ko, sila ang kumikilos para sa akin. Halos isang araw, sabi sa akin ni Bon, sa akin, "Ma'am, try mo ulit pumunta sa church." That was exactly month of May, nang bumalik ako sa church 2021. At sa iba pa, kumilos si Lord. For now, kaya ko nang mag-isa sa bahay, lagi na akong nakaayos. May gana ng maglinis ng bahay. Salamat sa mga pagmamahal ng mga anak ko, mga manugang ko, life goes on. Yan po. Yung sa akin naman po, nagpupulit nagpapasalamat po ako. Yun nga po, katulad ng sinabi ni Mama na back to normal na siya. So, pinanakan natin, di ba? Talagang akala ko hindi 60 years old kung mag-ayos. Ayun, tapos, at saka po, nagpupulit nagpapasalamat din po ako kay Destiny kasi ngayon ko lang siya nakitang magsalita ng gano'n. Na parang ang galing pala ng magsalita. Ganyan yung mga Gen Z ngayon, di ba po? Tapos, gusto ko rin pong magpasalamat sa araw-araw na pinagkaloob sa akin ng Lord. Kung tutusin po, hindi dapat ako mag-isimba ngayon kasi hindi pa ako nakakapaglaba. Totoo po yun. So, wala akong isusuot bukas. Pero, nanalo akong pakiramdam na dapat ko itong i-share sa inyong lahat. Dapat akong magbahagi. Lalo-lalo na yung mga naranasan ko kahapon kasama ang mga kabataan. Mga kababaeng kabataan. Alam po yun. Ayun, gusto ko lang pong ibahagi yung naging take away ko kahapon. May dalawang salita lang akong natandaan, pagiging faithful at saka legacy. So parang sinasabi ko sa atin ng Lord na ang bawat kababaihan ay may identity na binibigay ang Panginoon. At yung identity na yun, mga kababaihan po, ay hindi po natin dapat kinakalimutan. So parang sinasabi ko ng mga nagsalita doon na ang bawat bahagi ng katawan natin, mula buong buhok, pilik mata, kilay, bewang, na napang-sexy, di ba? Kuko, na laging nagpapamanicure daw. Tapos paa, lahat po ay mayroong purpose, kumbaga. At yung purpose na yun ang gagamitin natin para ibahagi ang Panginoon sa bawat isa. At ang purpose na yun, at yung kakayahan na meron tayo, bawat kababaihan, ay iiwan natin legacy sa next generation. So parang sinasabi sa atin, huwag mong maliitin ang sarili mo kasi ikaw mismo babae, hindi ka babae lang, kaya mong magbahagi ng salita ng Diyos. Lalo-lalo na kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. So yun po yung sinasabi sa atin. Kaya sa parang sinasabi, kung marami ka sa salamin, hindi ka pangit. Yun ang sinasabi. Hindi ka pangit. Biniyayaan kita, maganda ka. Lagi mong sasabihin. Hindi daw po parang
pag-isip natin sa umaga, negative agad, iisipin natin yung mga bagay na problema natin, wala kang ganito, wala kang ganyan, gagawin ko pa to, gagawin ko pa ganyan. Hindi, dapat gawin po natin yung gawaing bahay, yung purpose natin, yung agenda natin sa isang araw na may ngiti sa ating mga mukha. Kasi lagi ko natin tatandaan, hindi tayo pangit. Ayun, so ito yung purpose ng Lord, ito yung identity na iniwan sa atin ng Lord, wag na wag daw po natin yung kakalimutan mga kababaihan. Sumigaw ang mga kababaihan, maganda ako. 1, 2, 3, go! Ayan, di ba? Dapat proud po tayo sa identity at kakayahan na binibigay ng Lord sa atin. Para yung legacy na iiwan natin sa next generation, sa anak natin, sa magiging apo natin, sa mga kapatid natin, ay hindi malilimutan ng bawat isa. Tama o no? Yung mga kalalakihan po, siguro naman daw nasalita sa March 15. Diba? Ayun, nagpupulit nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po. Ay, yung nagagawa yung atin ng seminar, no, nagiging bull. Sige, meron ba akong gusto magpasalamat kayo? Ayan! Lahat ng mga naka-attend ko sa Morning po. Na parang minatutunan ako doon sa masaya yung sabi ko na yung nana, maganda pa rin at yung gagawa sa bahay, happy. Yun, masaya. Natulog kami po sa galon na ako. Salamat po na at nandiyan ako ngayon ako magpapasalamat dahil sa hindi ko nga alam na yung may punto ko lang na yung mga nangyari sa amin yung buwan, kahit may problema man, naayos naman din. Kaya salamat kay Lord. Dahil yung pag andyan si Lord talaga sa buhay mo, parang magpas ka, happy ka lagi, araw-araw. Kaya isang rin mga dapat magpasalamat po. Sige po, meron ako na gusto Nene. Sabi siya, oras 4 pa rin. Good morning po. Pasalamat po kasi naman noon sa buong March. Pero tayo wala. Pero nung February kasi, marami talaga nangyari na bumilis talaga ang Lord sa buhay ko. Lalo na sa family namin. Talagang papasalamat din ako dahil nagkaroon kami ng group ulit. Random lang din kasi na binulong sa akin na Lord na magkaya may pag-usap. So nagkaroon kami ng mga cellphone nila Kuya na nila din sa nila Kuya Haro. So salamat sa kanya kasi ngayon naririnig ko na yung mga sulibat sa buhay, mga pasasalamat nila sa Panginoon. So yung nilitubusin ko ng mga araw na gusto kong nauuhaw ako sa salita na yun gusto ko ibahagi natututunan ko sa Lord. So ito na yung binigay ng time na Lord na may bahagi ko sa kanila yung mga natutunan ko o paano pa yung mga gusto kong matutunan din sa kanila kasi yun naman yun pagka kung ano yung binigay sa inyo Lord kasi meron ka rin yung kukuha sa kanila matutunan. So salamat din sa Lord kasi iningatan niya kami sa pag-alis kagabi madaling araw. Nag-read na kami sa thesis lang. So chino rin lang. Salamat sa Lord dahil binabayan kami sa pagpapadya. Binigyan kami ng lakas, lalo na sa binigyan ng talent na Lord sa pag-gusto sa music. So, yun na isa pa sa pinag-prepare ko sa Lord na meron akong maturuan. Tulad ng kapatid ko, naturuan ko sa drum. So, gusto ko pa meron pa. Para may mga next generation na makapagpuro sa Panginoon, lalo na sa mga youth na mga gusto talagang matutong tumugtog sa Panginoon, talagang maraming uhaw. Kailangan talaga natin dumaan sa process ng mga kailangan yung heart natin, yung mind natin para sa pagpupuri sa Panginoon na nandun. Hindi lang para makasikat. Although yung naranasan ko rin yung kabataan, pero talagang ang purpose talaga ng binigyan natin sa bawat isa na binigyan ng Lord is para papurihan siya, pasalamatan siya,
itaas siya. Hindi yung itaas yung sarili natin dahil magaling. Hindi itaas yung sarili natin dahil yung talent mas pinagbubunga pa ng Lord. So, pinasasalamatan ko ang Lord dahil yung binibigay na talent niya sa akin, binibigay ng blessings sa akin, binibigay ng heart niya sa akin para sa pagpupuri ko sa Kanya. Nice ko rin ibahagi sa kapwa ko, lalo na sa mga kabataan. Salamat sa Panginoon. God bless you. Meron pa po. Nag-share ko sa lahat ng mga. Salamat po ako sa Panginoon sa pagkakilala ko sa pamilya ko sa araw-araw na pag-iingat na lalo ko sa aming mga anak ko. Kasi sa panahon ko talaga kaya hindi ko talaga nagawa na di ba paglabas ko ng mga bata kung siya nangyayari sa kanila sa labas na dito sa eskwelahan po nila na talaga pong talaga pong napakadelikado po sa nila sa eskwelahan po nila. Yun po pinapasalamat ko sa Panginoon sa araw-araw ko na pag-iingat sa kanila. Tapos, umisa po talaga nagdadal po ako sa manalangin ko na lalo na po sa anak niya lagi ko. Kasi ayun po, lalo na po sa anak ko lalaki. Kasi po, syempre, masasabi yung mga lalaki sa kailangan. May po sa lalaki siya kaya pero sabi ko na ng Romans 10, verse 11, ay sa kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Yun lang po talaga nakakabawa ko sa Panginoon araw-araw ko na hindi ko ako mapapahiya sa panalangin ko na nililigtas niya ang mga mahal ko sa buhay. Lagi na ang pag-iingatan, sana po kami magpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa knowledge na binibigay ko sa knowledge ko na nagkakalit na sa anong life. Dahil po siya nasa tako. Thank you, Lord, sa Sige po, meron ba na gusto ko sa Lord? Meron ba po? Wala. Okay. Meron ba? Wala na. Sige, tayo po tumayo, tayo po yung mananalangin. Lord, salamat. Muli pinaalala mo sa amin yung mga bagay na dapat namin alalahanin, lalo na yung pagpapasalamat, pagpupugay namin sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawa, naibigay ang pinakamaganda, pinaka-the-best sa'yo sa amin. Bagamat kami, hindi namin naibigay yung the best namin, still, nandiyan ka pa rin para ibigay ko ang pinakamabuti, pinakamagandang sa'yo. Kaya maraming salamat. At muli, Panginoon, sa mga isang linggo, kinumupit namin ang aming mga sarili po sa inyo, saan kami dapat pumunta, tunay na lagi namin nalalahanin na kami mga anak mo. At bilang anak mo, kailangan mag-share kami, makita yung kadakilaan mo sa pamamagitan ng aming pananalita, sa pamamagitan ng aming pag-iisip, sa pamamagitan ng puso na pinagkalong po sa amin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, saan mo kami punta, sa eskwela, sa trabaho, sa ang dami mo kami dadalhin, may taas ka malwalhati ang iyong pangalan. At hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy, habang nag-i-enjoy po kami sa fellowship, sa pagkain ng magsalo sa buhay namin, magbigay kalakasan po sa aming physical kawan, habang nagkaroon po kami ng sharing, alalahanin namin patuloy, ang mga magagandang bagay patuloy na pinagkakaroon po sa amin. Pagpalain po itong pagkain nito, magbigay kalakasan po sa aming physical katawan, habang patuloy po namin aalalahanin ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Muli, Panginoon, muli natin, itataas ka po ba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, kung wala po tayong